Hindi alam ni Alona kung ano nagpagising sa kanya, but she woke up nevertheless. She opened her eyes to find Gabriel standing in the doorway. Nakasandal sa hamba ng pinto. Ang mga kamay nito'y nasa loob ng mga bulsa ng pantalong maong. How long have you been standing there? Tanong ni Alona. Naggibit ito ng mga balikat. A while. Where's Cleo? She asked sharply. Longgan? Noon lang napunan ni Alona na malamlam na ilaw ang nagsisilbing liwanag sa silid mula sa lampshade na nasa ibabaw ng side table. At nang ituon niyang mga mata sa bintana ay madilim na sa labas. Muli siyang tumingala dito. Anong oras na? 11. 11? She parotad. Napabangon siya at naupo sa gitna ng kama. I've slept that long. 10:00 ng umaga siya pumanhikat na higa. Halos 13 oras siyang natulog. Magdamag kang nagbiyahe kagabi, Alona. Puyat at pagod ka. It was expected, he said matter-of-factly. His eyes never left her face. May pagkain sa ibaba. Gusto mo bang ipaniko dito? Tanong ni Gabriel. Napatingin si Alona dito. Walang animosity sa mukha nito. If she wasn't mistaken, what she saw in his eyes was tenderness. Para bang nasisilip niyang dating Gabriel bago sila nagpakasal, truthful and kind, and protective of her. The flash of nostalgia filled her heart with pain that was almost unbearable. Ang dating Gabriel ay naiwala na niya ng gabing planuhin niyang pagpikot dito. Umiling siya. No, I'm not hungry. Itutulog ko na lang ang natitirang oras sa magdamag. I'll make you a glass of milk. Masamang matulog nang walang laman ng tiyan. Don't bother, Gabriel. Pigil ni Alona rito nang mag-akma itong tatalikod. Thank you, but I'd rather to go back to sleep. Magbabiyahe pa ako bukas. Hindi ni Gabriel kinumentuhan ang sinabi niya sa halipay. Bakit dito ka natulog? He asked softly. Umikot ang mga mata ni Alona sa kabuuan na silid. The room was half the size of the master's bedroom. It had 2 windows, semi-double ang kama, may built-in closet at tukador. Ang wall paneling ay naraplay. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Silid mo yon? She said without looking at him. Ako ang guest sa bahay na to. Tama lang na itong akupahin ko. Totoong sa silid na yun ako natutulog, but it had been a silent agreement na doon ka matutulog sa tuwing naririto ka sa farm. Mula sa pool kanina ay nakita ko ang anino mo sa likod ng kortina sa master's bedroom. Naroon din ang wristwatch mo sa ibabaw ng side table at ng shoulder bag mo. At gusto tang bedsheet, what made you change bedrooms? He was studying her face closely. Tanong ni Gabriel. Hindi ni Alona alam kung anong isasagot doon. She couldn't tell him the truth. Noon yun, Gabriel, nung wala pang ibang komportableng silid kaysa sa master's bedroom. But this room, muli siya tumingin sa buong silid. It's just a comfortable. Inisip mo bang natutulog sa silid ko si Cleo? Napasinghap siya. Bakit ko iisipin yun? Gabriel sighed, suddenly looking very tired. Give me a little credit for decency, Alona. Hindi ako magpapapanhik ng kahit na sinong babae dito. This house is yours. I never meant that. Matabang nangumiti si Gabriel. You are so transparent, Alona. Wala siyang mahagilap na salita. Muling nagbuntong hininga si Gabriel. Tinuwid ang sarili mula sa pagkakasandal sa hamba at inabot ang doorknob. Go back to sleep. Gabriel, tawag niya bago nito nailapat ang pinto. Nasa ibabaw ng bureau ang mga dokumento para sa annulment. Sign it tonight. Walang emosyon ng mga mata ni Gabriel nang tumingin sa kanya. Night, Alona. Tuluyan na itong sinarang pinto ng silid na iyong nakatingin si Alona doon. Hindi niya tsak kung anong iisipin sa hindi pagkomento ni Gabriel sa topic ng annulment. Kanina man o ngayon. In fact, kaninang umaga naroon si Cleo ay ang tamang pagkakataon upang sang-ayunan nito yon. Gayunman, wala siyang makitang dahilan upang hindi pirmahan ni Gabriel ang annulment papers. It was to his advantage. Nanatiling nakatayo sa labas ng balkonahe si Gabriel at nakatitig sa kadiliman sa buong paligid. He inhaled deeply and it seems that Alona's scent still lingered in his nose. That special Alona scent. The scent he had never in his life associated with any other woman. And if that sweet scent hadn't pushed him over the edge, then those wide amethyst eyes which looked at him with adoration
and tenderness almost. Magmula nang mamatay sina Richard at Loisa, ay sinumpa niya sa sariling pangangalagaan niya si Alona, higit sa lahat mula sa kanya, and so far, he had been successful until that night. Muntikan na niya makalimutan kung sino si Alona. Desire, hot and rampant, he had filled him, hardened him. Ang matinong kaisipan ay nilunod ng pagnanasa. Duty, responsibility, morality, to hell with all that. It had taken that fear in her eyes to keep him from pulling Alona down on the kitchen table and make love to her. Fear that Alona was not even aware of. Natatabunan ng sariling tong inosenteng paghahangad. No, Alona, I did not enjoy that kiss. I did it to indulge you. Nakita niyang sakit na gumuhit sa mga mata nito, but he had to tell her that lousy lie to bring back his sanity. Then Alona did something devious he hadn't even in his wildest dreams thought. She was capable of doing manipulation. Not even Richard had done that, or Loisa. Kung ginusto niyang wag sundin ang responsibilidad na iniwan ng mag-asawa sa kanya, ay magagawa niya. Kung utang na loob lang, he could have left and made a life of himself away from Alona and the ranch when Alona had turned 18. Dapat sana tinanggap niyang alok ni Don Enrique na ipadadala siya sa ibang bansa upang pag-aralan ang higit pang pamamaraan sa cattle and horse breeding. Willingly, he chose to stay. Pinili niyang magtrabaho sa Loisa Farm at iahon yun sa sarili niyang pamamaraan. Hindi marahil yun makakapangalahati man lang sa Rancho Gonzalo, subalit nasisiyan siya sa ginagawa niya. No one bossed him around. He was his own master. Kung meron mang hangganan yun, ay sa pagdating ng panahong mag-aasawa na si Alona. Totoong ginawang legal ni Richard ang pananatili niya sa farm at pamahalaan nito ng hanggang sa panahong siya mismong magpapasaya kung kailan niya tatapusin. Subalit hindi niya ninais na manatili sa sandaling nag-asawa na si Alona until that night when she had set that trap. The conniving bitch had manipulated him into marrying her. He had been angry at her, furious as hell. She said she loved him. Anong alam nito tungkol sa pag-ibig? It was true that Alona adored him since she was a kid. But she had also tried unsuccessfully to manipulate him. Even then in her own small ways, she was obsessed with him. Para kay Alona, isa lang siyang laruang mahirap makamtan. And now she wanted annulment. Tila gustong madurog ng mga ngipin ni Gabriel sa pagtatagis ng mga bagang niya. Pumasok siya sa loob ng silid at tinapunan ng tingin ang ibabaw ng chest. Naroon ang mga dokumento. Humakbang siya at dinamputi yun. Pahapyaw na dinaanan ng tingin ang bawat pahina. Humantong yun sa pangalan ng abogadong siyang nagre-representa kay Alona, Jordan Velasquez. His mouth thin into an angry line. So the teenage boyfriend was now a lawyer. Damn her. Alas 5 ng madaling araw nang magising si Alona kinabukasan. Kung pinirmahan ni Gabriel ang mga dokumento kagabi, then that would spare them both from further idle talks na maaaring mauwi sa pagtatalo. Kung makakaalis siya bago mag-alas 7 ng umaga ay makakarating siya sa Maynila bago lumalim ang gabi. Mabilis niyang inayos ang sarili pagkatapos ay nagmamadaling tinungong master's bedroom. Isang mahinang katok ang ginawa niya. Nang walang sumagot ay muli niyang inulit. Pinihit niyang doorknob at sumilip sa loob. Maliwanag ang sitting room. Pumasok siya tuloy-tuloy sa loob ng silid. Gabriel was nowhere in sight. The bed was empty and of course unmade. She smiled fleetingly. Old habits die hard. Bukas ang pinto ng banyo at lumakad siya patungo doon. Sa sahig ay nakakalat ang mga hinubad ni Gabriel at basang tuwalya. Ibig sabihin ay nakapaligo na ito. Tinungo niyang bureau kung nasaan niya iniwan ang mga dokumento kahapon. Subalit wala ang mga dokumento sa ibabaw ng antigong bureau na nagmula pa sa dating bahay nila. Bahagyang kumunot ang noon niya. Nasa ibababa si Gabriel at nag-aalmusal at kasalukuyang binabasang annulment papers. She turned to leave when something caught her eyes. Sa waste bin sa gilid ng bureau ay naroon ang isang pamilyar na bagay. Ni hindi yan pumasok ng gusto sa loob ng waste bin. Hindi makapaniwalang yumuko siya at dinampot ang mga dokumentong hinati-hati. At sa paraan ng pagkakapunit ng mga papel, it was done in anger. She grew in her dismay. Nagmamadaling lumabas ng silid at bumaba. Nilampasan niya ang bakanting dining room at tuloy-tuloy sa kusina. Naroon si Nana Maming at kasalukuyan nagluluto ng almusal. Morning, Nana. Bati ni Alona. Have you seen Gabriel? Kumunot ang noon nito sa tono niya. Nang makainom ng kape agad na nagtuloy sa koral. Ni hindi na hinintay na maluto tong sinangag ko. Bakit ba? Nana, tingnan mo yung ginawa ng lalaki yun sa mga dokumentong dala natin. Sandaling nabitin sa erang sandok nito at niyukong nasa mga kamay niya.
Kung hindi nagkakamali si Alona, isang pigil ng kasiyahan na nakita niyang nagdaan sa mukha nito. Bakit pinunit ni Gabriel ang mga yan? Tanong nitong muling binalingan ng niluluto. Damn, if I know. Alona, ang lingwahe mo. Banayad na saway ni Nana Mameng. Maupo ka't ipagtitimpla kita ng tsokolate. Nana, sa Makalaway may kausap akong tao. Gusto ng mga anak ni Mr. Teng na makitang vacation house sa Tagaytay, she said in annoyance. Kailangan ko umalis ngayong umaga kung gusto kong humarap sa kanila na hindi pata ang katawan. Mag-usap kayo ni Gabriel pag uwi niya mamayang tanghalian, suwestyon nito. Kung makakaalis tayo bukas ay mamagdamag ka ng maaring pagpahinga. I don't think that's a very good idea, Nana. And knowing Gabriel, duda ko kung hindi to yun manananghalian o kung umuwi man yun ng maaga. Padabos si Alonang naupo sa silya habang inihahanda ni Nana Mameng ang tsokolate niya. Ang ginawa ni Gabriel ay nakakalito sa kanya at dahil na walang kabuluhan ng pagtungo niya rito ay mas mainam na umalis na siya ngayon pabalik sa Maynila. Maiwan na kayo, Nana. Aanaya rito bago hinigop ang tsokolate. Magbakasyon na kayong tuluyan dito sa farm at magpahatid na lang kayo kay Gabriel kung gusto na ninyo umuwi sa atin. Manghang nilingon siya nito. Alona, sa taas ko na to iinumin. Tinaas niyang mug ng tsokolate. Maliligo ako bago umalis. Nagpupuyos ang loob na naligo si Alona at pagkatapos ay nagbihes. Bitbit ang traveling at shoulder bags ay bumaba siya na hagdan. Naroon si Nana Mameng na lumalim na ng hustong linya ng noo. Alona, tama bang aalis kang hindi malang nililinaw kay Gabriel ang sadya mo? Bakit hindi kayo mag-usap? Nana, maghapon ako nakatulog kahapon kaya natitiyak kong nabasa niya mga dokumento. At kung ginusto niya akong kausapin, dapat ginawa na niya kagabing nagising akong nasa pintuan siya ng silid ko at pinagmamasdan ang pagtulog ko. Somehow, the thought that Gabriel watched her sleep sent shivers down her spine, but she dismissed it abruptly. Tuloy-tuloy siya sa labas ng bahay kasunod si Nana Mameng. Walang pinakamubuti kung hindi mag-usap kayo, Alona. Halos 2 taon. Precisely, Nana. Wala akong narinig mula sa kanya mula nang iwan niya ako sa mismong araw pagkatapos ng kasal namin. Ni hindi siya nakipag-usap sa akin. Ikaw umalis patungong ibang bansa, Alona. Paalala nito na parabang nakalimutan niya. Pero nandyan ka naman, Nana. May ipaparating niya sa akin ang gusto niyang mangyari. Ngayon gusto ko siyang pakawalan sa pagkakatali sa kasal namin ay pinunit niyang annulment papers. Gusto niya akong pahirapan. Bumaba ang tinig ni Alona sa bahaging yun and then added with a control sub. Parusahan sa ginawa ko. Oh, Alona, natitiyak kong hindi totoong sinasabi mo. She sniffed, trying to control her emotions. She was torn between crying and screaming. Binuksan niya pinto ng kotse at inihagis sa backseat ang traveling bag niya. Alam niyang masasaktan ako sa kaalamang may relasyon sila ni Cleo sa kabila ng katotohanan ng kasal kami. Mapapanatili niyang relasyon nila ni Cleo at pag-aari pa rin niyang kalahati ng farm sa pamamagitan ng conjugal rights. How convenient! Pumasok siya sa loob ng kotse at pinaandar yun. Pumugak-pugak lang ang makina. Patuloy siya sa pagbuhay sa makina. Halos mabali ng susi sa maras niyang pag-ikot nun sa ignition hole, subalit na natiling patay ang makina. Pagalit niyang binali ang pinto at lumabas ng kotse. Dam! Sinipa niyang gulong noon at pagkatapos ay sinubsob ang mukha sa mga palad at umiyak. Si Nana Mameng ay umiiling na tahimik na nakamasid. May ilang sandaling nasa ganung ayos si Alona bago tinawid ang sarili. Pinunasan ng mga daliring pisngi at humarap sa yaya. I'm sorry, Nana. She sniffed. Huminga ng malalim upang mapanatiling huminahon. Hindi ko mapigil ang sarili ko. Siguri bahala na abogado makipag-usap kay Gabriel. Hindi niya hinintay na sumagot ito. Muling pumasok sa loob ng kotse at sinimulang paandarin sa mas kalmanting paraan. Gising ka pa? Kaswal na sabi ni Gabriel nang makita siyang nakaupo sa wicker chair sa balkonahe. Ang liwanag na tumatanglaw ay nanggagaling sa mahinang wattage ng bumbilya. Muntik na ako mawala ng pag-asang uuwi ka pa ngayong gabi, Gabriel. Saad ni Alona, sinisikap maging neutral ang tinig. Hating gabi na halos. Gabriel grinned innocently. Kung alam ko lang na masisihan ako may asawang naghihintay sa pag-uwi ko'y matagal nakatandi nila dito sa farm. Wika ni Gabriel. Hindi ni Alona pinansin ang sinabi nito. Tumayo siya tumakbang palapit dito. Anong ginawa mo sa sasakyan ko? Bakit ayaw umandar? Ayaw umandar na sasakyan mo? He said in an exaggerated surprise. Nilingon itong Toyota Starlet na nakaparada hindi kalayuan sa balkonahe. That's an old car, Alona. 6 taon na sa pagkakatanda ko at
Hindi pa yan nag-breakdown kahit minsan. That car is well maintained. Kisa pa'y pinatingnan ko yan sa kasa bago kami bumiyahe patungo dito. Ano kaya sira niyan? He said innocently. Hayaan mo, papasilip ko bukas sa mekaniko yan. Damn it, Gabriel! I know you did something to my car. At bakit ko naman gagawin yon? She groaned her irritation. Don't play innocent with me, Gabriel. Anyway, forget the car. I'll take a bus tomorrow. Pag-usapan natin ang mga dokumento sa annulment na pinunit mo. Suddenly, ang magaan nitong mood ay biglang nagbago. His eyes glinted like tempered steel that set every nerve in her body quivering. Paano mong naisip na papayagan kong annulment, Alona? Bakit hindi? Our marriage was in name only, Gabriel. I thought you might be finding it tiresome. I mean, being tied to me. It has been 1 year and 7 months and 6 days. Malinaw ni Gabriel na tuos. Do you find it tiresome, Alona? In a way, yes, and his face hardened. Dahil may ibang lalaki kang napagtutuunan ng kapritsyo mo, ganun ba? What are you talking about? Si Jordan, ang abogadong naganda ng dokumento, hindi ba? Bago si Alona makasagot ay dinugtungan na ni Gabriel ang sinabi. Such a faithful suitor. Umasangkop na sabihing lover? Alona would have thought that the smoldering in his eyes was jealousy, but she should know better. Binabalita sa akin ni Nana Maming ang lahat ng ginagawa mo mula nang umuwi ka sa Pilipinas. Pero wala ka sa paningin ni Nana sa lahat ng oras. At huwag nating kalimutang walang maaring magsabi ng mga ginawa mo sa ibang bansa, Alona. And what about you and Cleo? She countered angrily. Ni hindi pinagkaabalahang pasubalian ang sinasabi nito. So okay, you're decent enough not to make love with her in my own house, but there are other places, Gabriel. So let's not throw stones at each other. Umangat ang mga kilay nito. You are insinuating that I am having an affair with Cleo? Why? I can't blame you. Siyang dapat ko mapangasawa, hindi ba? She let out a weary sigh. Tila walang katapusang dadalhin ni Alona sa buti niyang ginawa niya. Then it would both do us good to have our marriage annul, Gabriel. Kung yan ang gusto kong mangyari, ginawa ko na sana ng paraan na makalayo mula sa kasal natin, Alona. Lalo nang nasa Amerika ka. But I always considered marriage sacred, regardless of the circumstances. Wala akong intensyong sirain ang kasal natin. But we can't go on like this for the rest of our lives, she lashed out. Inaasahan na ni Alona ito. Isa sa mga dahilan kung bakit pinili niyang hintayin ito sa balkonahe upang hindi marinig ni Nana Mameng ang pagtatalo nila. We never lived together. Our marriage was never consummated. And you're here now. Puto ni Gabriel sa sinasabi niya. Maras ang pagangat ni Alona ng tingin. What do you mean I'm here now? Wala akong balak manatili dito sa farm, Gabriel. May trabaho ako. And as to the consummation of our marriage. Patuloy ni Gabriel na tila hindi siya nagsalita. Then he moved so fast she had no time to realize what he was about to do. Ang sumunod niyang nalaman ay nakakulong na siya sa mga bisig nito. And she was pushed against the wall. His face inches away from her. Madaling gawa ng paraan niya, Alona. His breath fell like a mist on her face. Yumuko ito. Hinagka ng sentido niya. Pagkatapos ay kumapang mga labi nito patungo sa gilid ng pisngi niya, sa puno ng tenga niya. Then he nipped her lobe with his teeth. You have an enchanting scent, Alona. You always have, he whispered. Alona sucking breath. Hindi niya alam kung paano magre-react. Tinakasan siya ng tinig niya. Hindi niya magawang umusal ng kahit isang salitang maaring sabihin. This was something she had not expected. At nakakagulo sa isip niyang ginagawa ni Gabriel. At higit sa lahat, he was robbing her of her only weapon, anger. Then he pulled her closer until their bodies fit together like pieces of a puzzle. Her soft breasts were welcomed by his chest na tila ba may puwang doon na nakalaan para sa dibdib niya. Amoy alak ka, Gabriel, she said so foolishly from lack of something intelligent to say. I'm sure you're not criticizing, Alona, he said in an amused tone. Obserbasyon lang. Well, I had a couple of shots with Mang Elmo and the rest of the guys. Nagpalipas ako ng oras. Umaasang tulog ka na pagdating ko to avoid confrontation with you. But I am glad you're still up, wife. Kung alam ko lang, kanina pa ako dapat umuwi. Before she could think of a coherent reply, his lips possessed hers. Ang pagsinghap na ginawa niya ay nakulong sa mga labi nito. His tongue delved deeply into her mouth,
stroking it rapidly, slowly, mercilessly. Then he withdrew and cuffed her lower lip between his teeth in a gentle bite. Isang banayad na hiningang kumawala mula sa kanya nang bumabang mga kamay ni Gabriel mula sa likod niya patungo sa may balakang. His fingers curled around her hips to steady her. Then he moved his knees slightly until he could nestle hard and throbbing in the cradle of her femininity. And when he moved his hips with a grinding motion, Alona didn't know whether to gasp, sigh, or moan. "I should have done this a long time ago, Alona," he murmured as his tongue licked the hollow of her throat. "I should not have let another man come between us." Another man? What was he talking? Jordan. Sapat yun upang matauhan si Alona. With all her strength, she pushed him. Pagkatapos ay kumawala. "Anong? Don't touch me!" Matagal siyang tinitigan ni Gabriel. Remnants of desire still burn in his eyes. Then he said in a mocking tone, "Hindi ba atraso na para dyan?" Hindi siya sumagot. Nagpupuwis ang loob ng makbang siya upang pumasok sa loob ng bahay, subalit hinawakan siya ni Gabriel sa braso. "Asawa kita, Alona. You made it possible to be so. At mananatili kitang asawa. At simula sa gabing ito, pag-isipan mo ng mabuti kung paano mo gagampanan ang tungkulin mo sa akin bilang asawa dahil hihingin kong marital rights ko." His tones were soft, expressionless, and yet inflexible. Biglang nakadama ng panlalamig si Alona. I'm leaving tomorrow, Gabriel. Don't count on it. Hindi mo ako mapipigil dito." "Sa palagay mo, paano ka makakaalis dito? Maglalakad ka patungo sa bayan? May mga tricycles." He smiled. A smile that was more a sneer. Ang mga tricycle na nagmumula sa bayan ay mga nagtutungo lang dito kung may inihahatid. At sinong ihahatid nila rito? She took a hissing breath. "I hate you, Gabriel." Pagkasabi nun ay pabalya niyang tinulak pabukas ang pinto at nagmamadaling pumasok sa loob. Oh yeah, isang buntong hiningang pinakawalan ni Gabriel at lumakad patungo sa rocker at naupo. Tinaas ang mga binti sa barandilya ng balikon. He closed his eyes and tormented himself thinking of those sinfully lashful mouth. At dito na po nagtatapos ang 11 kabanata na ating kwento at sana mo ninyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.